Gusto ko lang manalo ko para makapag-droga uli. Yun naman ang pinaka parang motive ko Gamit ko sa bahay naubos. Binenta ko po. Ref, Pati ref? lahat po, wala nga natira sa akin. Pati ho, kuryente ng bahay namin, binenta ko. Nung mangyari yun, pinalayas na ako sa amin. Tinuring na akong patay ng pamilya ko. 100,000 hawak ko kay Father Flavio, nasugal ko yun. Tinakbo mo yung pera ng pare. Nagtago ako, natatakot ako sa kanya. Galit ako sa Panginoon, o sa lahat, sa mundo. Dahil iniwan nila ako Para bang ang tingin ko, nag-iisa na lang ako. Mga kapuso, magkatapatan tayo. Ikaw ba ay nagsusugal o nasubukan ng magsugal? Alam niyo bang dito sa Pilipinas, 32 million katao ang nagsusugal or nakatikim na ng sugal. At marami sa kanila nalulung na sa bisyong ito. Pero hindi pa huli ang lahat at ang kasama ko ngayon dito sa iListen ay isang patunay na kahit nalulung ka na sa sugal, pwede ka pa ring umahon, pwede ka pa ring bumangon. Kasama ko dito si Lisandro Fajardo. Hello, Lisandro. Magandang araw po. Lisandro, nung binabasa ko yung research tungkol sa'yo, meron kang dalawang pangalan. Yung isa, Lisandro Fajardo, at yung isa, Andy Reyes. Apo. Bakit dalawa yung pangalan mo? Sino ka ba talaga? Ako po si Lisandro Fajardo. Pero sino si Andy Reyes? Ginamit ko po ito nung ako'y napunta sa kalye dahil sa aking bisyo na droga at pagsusugal. Pinatay ko po si Lisandro Fajardo dahil nalaman ko na para bang puro mali na yung ginagawa ni Lisandro Fajardo. Dahil si Lisandro Fajardo ay nalulung sa sugal Sugal at droga. droga. At sabi mo sa sarili mo, para magbago ako, Papatayin ko na po siya. papatayin mo si Lisandro Fajardo Opo. at magbabagong buhay ka, bagong pangalan, Andy Reyes. Opo. Balikan natin yung buhay muna ni Lisandro Fajardo. Paano ka nalulung sa sugal? Una po, masaya naman po yung buhay ko, pati mga magulang ko. Ngunit sa isang iglap, namatay po sila halos sabay. Yung nanay at tatay mo? Opo. Oo. Na-depress po ako, nagalit sa Panginoon dahil bakit niya ginawa iyon. Doon na po ako natutong malulon sa droga at sa sugal. Ilang taon ka nun? Siguro po mga magte-30 na po noon. Magte-30 ka na, may pamilya ka na noon. Meron po, pero hiwalay na po ako. Nung panahong iyon. Apo. Saan ka natutong magsugal? Dahil na rin po nung nagdodroga ako, natuto ako nung pumasok ako sa pagdodroga, doon ako natutong magsugal para... Matustusan mo yung bisyo. Apo. Pero sino nagtulong sa'yo magdroga? Dahil na lang po doon sa... Kasi ako po yung nakatira sa Tondo. Siguro dahil sa mga barkada, naudyok na. Dahil nga nawala na yung pag-iisip ko dahil galit ako sa Panginoon o sa lahat, sa mundo. Dahil iniwan nila ako Para bang ang tingin ko, nag-iisa na lang ako. Tapos may anak po akong PWD. Pakiramdam mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa, ganon. Ganun po. Na parang lahat ng kamalasan ay napunta na sa'yo. Opo. Kaya ang ginawa mo, Pumasok ako sa droga, sa sugal, upang matustusan. Kala ko, sa una nakakalimutan ko. Pero, nung patagal ng patagal, pati yung pera ng mga magulang ko, naubos ko. yung ipinamana sa'yo, Apo, magkano po yun? nasa 150 nakuha ko po noon. Sa loob lang ata ng halos isang buwan ko, naubos na po yun. Pati po ang gamit ko sa bahay, naubos.
Binenta ko po. Lahat ng gamit mo sa bahay? Opo, walang natira. Pati mga sasakyan, cellphone, ganyan, Pati yung mga TV, TV, rep, or... pati ref? Lahat po, wala nga natira sa akin. Pati po, kuryente ng bahay namin, binenta ko eh. Paano mo binenta yung kuryente ng... Tinatanso ko. Dahil sa droga, hindi ko naisip yung anak ko. At dahil sa bisyo, Opo, dahil sa sugal. sugal. So kinukuha mo yung mga kable ng kuryente, Wala na kami kuryente. Putulan na ako. tapos tinatanggal mo para makuha mo yung copper, Tanso. yung tanso doon sa loob. Ibebenta ko pa para may pang droga at pasugal. Anong klaseng sugal? Paano ka nagsimula sa sugal? Ano yung unang sugal na Sa pagpusta po ng mga sa basketball online. Yun yung unang beses na nakatikim ka ng sugal. Opo. Eh, paano ka nalulung? Magkano yung taya mo lang dun sa basketball? Ending yun yung ending. Tama? Hindi po. Hindi. Yung pong ipupusta mo yung, di ba yung maglalaban yung dalawang team. Pupusta ako kung sino yung gusto mong pustahan. Magkano ang tayaan nyo? 5,000, gano'n. Ang laki naman, kuya. Gano'n naman po. Yun ang start mo? Opo. Yung iba kasi nagsusugal, ang simula ng sugal, yung mga Caracruz, mga ganyan. Yan, dumaan din po ako sa Ah, Caracas. dumaan ka rin doon. Magkano tayaan doon? Yun, dumaan, mga 2,000. Bakit ang mahal ng Caracruz niyo? Joke lang mo. Hindi, Yung iba piso-piso lang Hindi, yun sa eh, di una ba? ko, mga 100 lang hanggang sa todo na yun. Yung Caracruz. Oo, padami ng Yun yung padami. tao ibon eh, di ba? Oo. Tapos, pagkatapos noon, nagsawa ka sa Caracruz, Hindi mo nagsawa, natalo na. natalo ka sa Caracruz. Oo, tapos- Magkano yung tinalo mo doon? Minsan natatalo ko 2,000. Oo. Hanggang sa nauubos ko lahat kasi yung pera ko eh. Tapos magdodroga ako para ulit. Pagkatapos ng Caracruz, ano yung sumunod na sugal? Yun na, yung sa online na yun, sa mga Basketball. casino. Oo, pupunta pa ako ng casino. Umabot ka na Winford. sa casino. Opo. Doon ako tumataya naman ng mga sa online sa basketball. Ah, hindi ko alam na sa casino merong Meron tayaan po. sa Meron basketball. Naglalaro ka rin ba ng mga laro doon sa casino? Opo. Anong mga laro po Yung yun? mga, Blackjack. yung mga Slot machine. slot machine yun. Oo, slot machine. Ano pa po? Gusto ko lang manalo ko eh, para makapag-droga uli eh. Yun naman ang pinaka parang motive ko eh. Bisa nanalo, pero hindi ako ayaw. Dahil nga gusto ko makuha lahat. Yung pera, pero Ano po yung nararamdaman nyo noon kapag nagsusugal kayo noon po? Masaya po ba? masaya. Bakit masaya? Sinakalimutan ko yung problema ko. Oo. Dahil sa ginawa sa akin Ng mundo. ng mundo. Ganun. Yun po ang parang nasa isip ko lagi. Hindi ko inisip yung anak ko na napabayaan ko siya. Ano po ba yung sakit ng anak ninyo? Ano po siya yun, late na 24 na po siya ngayon, pero parang ang isip niya lang mga nasa 10. May learning disability. Opo. Hindi ko rin po siya hindi ko na rin po siya natutunan mag-aral dahil nga inuna ko yung sarili ko. Yan po. Bakit po ba nalululong sa sugal ang mga tao? Meron po bang, ano ba yung pakiramdam nun pag nagsusugal ka? Gusto mo manalo. Gusto mong manalo? Oo. Kasi kala mo madali lang, lalo na yung nakikita mo na. Una, nanalo talaga sa una. Talagang gano'n na sugal eh. Ah, papapanalunin ka talaga Opo. sa simula. O tapos, Yun, hanggang sa, hindi mo alam, nalululong ka na. Kapag natalo ka, di ba, bawiin ko ulit ito para, lalakihan ko tayo para makuha ko yung natalo sa akin. para mabawi mo. Oo, pero hindi pala. Oo. Hindi pala gano'n. Hindi mo talaga mababawi. Hindi pa pwedeng kapag nanalo ka na, tumigil ka na. Hindi ko naman naiisip po yun eh. Bakit? Gusto ko makuha ko yung pera. Gusto mo makuha lahat? Ng pera. Wala akong kaligayahan nun. Walang kaligayahan. Wala akong inaano na gusto ko makuha ko yung pera para magawa ko uli yung makapag-droga, makainom, lahat. So kapag kunyari nanalo ka na kunyari sa sugal, hindi ba pwedeng uuwi na tayo, nanalo na ako eh. Wala naman po ako iniisip no, kundi sarili ko lang. Wala. Gusto ko lagi maging high ako sa drugs para makalimutan ko yun. Kasi ganun daw po yun eh. Ang sugal,
parang sa English, insatiable ka, ibig sabihin, wala kang kaligayahan. Opo. Parang sige lang ng sige. Pag nanalo ka, gutom ka pa rin, gusto mo pa rin manalo ng manalo ng manalo, walang katapusan. Opo. Sabi nga ni Cardinal Pablo Virgilio David, who happens to be my uncle, yung aking tito na kardinal, sabi niya, addiction is slavery in disguise. Kasi sa totoo lang, alipin ka ng droga, alipin ka ng sugal, alipin ka ng bisyo. At mahirap makawala kapag pinasok mo na ito. Mahirap talaga po. Mahirap talaga. Lalo na kung walang tutulong sa iyo. Dahil sa akin, nung nangyari yun, pinalayas na ako sa amin, tinuring na akong patay ng pamilya ko. Kasi masakit man, pero tinanggap ko yun dahil ako lahat ang gumawa nung... Anong sinabi sa'yo? Basta umalis na daw ako, magpakalayo-layo na ako. Kasi nagano rin ako doon sa lugar namin po eh. Dahil sa sugal, marami ko inistapa. Lahat talaga ginawa ko yung, ewan ko sa tingin talaga nila, tinuring lang nila akong patay. Masakit man, pero tanggap ko yun dahil ako po ang gumawa lahat ng... Pinalayas ka ng pamilya mo at pinalayas ka na rin ng barangay mo. Lahat. Nagtago na ako dahil sa mga marami na pong umahanteng sa akin dahil sa sugal na inistapa ko. Magkano lahat-lahat ang naitalo mo sa sugal? 250. 250,000. Apo. Hindi pa kasama doon yung mga inutang mo at mga inistafa mo. Di ko na ako bilang yan eh. Dahil nagulo na rin po yung isip ko. At ilang taon kang nalulong sa sugal? 1 taon may gito. 1 taon mahigit. Tapos 250,000 na yung naitalo mo. And more than that, may mga ninakawan ka pa ng pera. Apo. Nung kinausap ka ng pamilya mo, ng anak mo, hindi ka na-guilty? Hindi mo ba naisip na, magbabago na ako, Lisandro, magbabago na ako? Hindi po. Hindi. Hindi Bakit? po sumagi yan. Kasi, Nalilito ako sa sarili ko eh. Hindi ko inisip na may mga tao pa rin palang yung pamilya ko na concern sa akin pero hindi ko inisip yun. Bagkos para pa akong nagalit sa kanila. ikaw pang nagalit. Opo, kasi ganito kung ginagawa nila sa akin or... Ba't yung binabasag yung trip ko, ganyan? Ganun po. Yan po ang pinaka parang ano ko. Basta ang gusto ko lang, masunod ko yung gusto ko. Pakiramdam mo ba nun, alipin ka? Opo, Alipin ka ng sugal, lahat ng bisyo. ng bisyo? Opo. Paano ka nakalabas sa pagkakaalipin sa bisyo? Anong nangyari? Pinalayas ka, itinuring ka ng patay ng iyong komunidad. Opo. Saan ka napunta? Sa kalye po. Napunta ka sa kalye. Nanirahan po ako doon ng halos kulang 3 taon. At sa kalye, Patuloy pa rin ako nagdroga. Pagdroga pa rin ako doon. nagdroga ka pa rin doon. Nakapagsugal pa rin ako doon. Kailan nagkaroon ng pagbabago sa isip mo? Nung mapadpad ako sa Kalinga. Kalinga Foundation. Opo. Paano mo sila nakilala? Pupunta po ako doon tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo para makapagpiling, Para kumain. makaligo, mabigyan ng ng damit. Damit, oo. So pumupunta ka sa Kalinga kasi nabibigay sila ng libreng pagkain, libreng damit at saka paligo. Opo. Kasi halos 6 months ako nililigo nung nasa kalye ko. Okay, okay. Ang masama pa nung kapag panahon ng tag-ulan, antok na antok ka, sisilong ka sa mga building ng mga dyan sa Kalaw, sa Baywalk. Paalisin ka ng mga gwardiya. Sa sobrang antok mo, kukuha ka na lang ng plastic, tatalakbok mo, matutulog ka habang umuulan. Mahirap pero kailangan tiisin. Kailangan tiisin. Apo. Tapos, paano ka nagbago?
Anong ginawa? Ano nangyari sa Kalinga? Una ho, nung nag-attempt ang Kalinga na kailangan nila ng mga volunteer, ako naman sa isip ko, sige po, mag-ano ako para libre ako sa pagkain, libre ko sa tulugan, tapos may allowance pa. Wala akong plano na Na magbago? magbago. Hanggang sa napagkatiwalaan ako ni Father Flavi, hanggang sa umayos naman ako. Pag-ayos ko, pinagkatiwalaan niya ako, binigyan niya ako ng, ano ba to, yung laundry shop. Ako nagbabantay, ako nagpapatakbo. Sa una, napalakas ko po yung laundry shop. Sinasahuran nila ako, tapos binibili niya ako ng mga gamit na mga TV, mga... Tapos doon na rin ako natutulog sa laundry shop. Binigyan ka ng trabaho? Apo, napagkatiwalaan, napalakas ko naman po sa awa ng Diyos. Napalakas ko po yung laundry shop. At mula noon, Humawak na naman akong pera, bumagsak na naman po ako. nung nakahawak ka ng pera, isinugal mo na naman. 100,000 hawak ko kay Father Flavi, nasabal ko yun. Tinakbo mo yung pera ng pare. Nagtago ako, nagtakot ako sa kanya. Kinuha na naman niya ako. Kinuha ka na naman. Ni Father Flavi. Nag-ano ka na nga tinakbo mo na nga yung pera, nagnakaw ka na nga kinuha ka raw ulit. Ganun po ang ng Panginoon or ng pare. Binigyan ka ng isa pang pagkakataon. 3, 4, 5, hindi ko na mabilang. Paulit-ulit ako bumabaksak. So, nung binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, Bumabaksak ulit ako. tinakbo mo ulit yung pera, nagnakaw ka ulit. Trabaho ko tapos tinatakbo ko. Kuya. Walang katapusan, hindi lang ata 4, 5. Ano yan. Pero sa tuwing nagnanakaw ka at gumagawa ka ng kasalanan at bumabalik sa bisyo, hindi ka tinatakwil. Pinapabalik ka pa rin ng Kalinga. 2 kamay, tinatagam ako. Pagkos. Tinatanggap ka ng 2 kamay. Apo. Hanggang sa dumating na yung ayoko na. Bakit ayaw mo na? Baka dumating yung araw na wala na maniwala. Tumaganggap sa akin. Tsaka naisip ko na yung anak ko. Tumatanda na ako. At nag-aalaga lang sa anak ko, tiyuhin ko. Naawa ako sa kanya. Ang dami ko na rin po kasing attempt na pakamatay. Ginawa ko yun, magpakamatay. Para takbuhan, pero naisip ko, ano yung anak ko? Hindi naman siya natural na tao na kayang makapagbuo ng isang pamilya. Kaya naawa ako. Kaya mula nung binigyan uli akong pagkakataon ni Father, doon ko na po inarab yung pagkakataon na aayusin ko na yung buhay ko. At sa tulong din naman po ng Panginoon, binigay niya lahat sa akin. Totoo po pala yung sinasabi nila. Nasa Diyos ang tao, awa na sa tao ang gawa. Talagang nung inaayos ko yung buhay ko, salamat, sunod-sunod naman yung naging blessing ko. Naniwala ka na ulit sa Panginoon. Opo. Kasi meron akong isang verse doon na nandun sa Kalinga yun, ang laki ng poster na yun, yung The Prodigal Son. The Prodigal Son. Yung alibugong anak. Doon ko nakikita yung sarili ko. Bumalik siya. Bumalik siya kahit isipin niya na maging alipin lang ako. Hindi niya alam yung ama niya. Sinalubog siya. Matagal na pala siyang hinihintay. Parang gano'n na nangyari sa buhay ko. Tulad ni Father Flavi. Wala siya sawa sa akin na pagtanggap kahit na kabilin natin niloloko ko siya. Kaya doon ko na-realize na lahat ng sinabi ni Father na kahit anong mo, nandyan lang ang Panginoon. Naghihintay, nag-aabang. Alam niyo po, nung una kong narinig yung the story of the prodigal son, nung una ko yung nabasa sa Biblia, hindi ko maintindihan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Gumawa na ng kasalanan, bakit tatanggapin pa ng 2 kamay? Gumawa na ng kasalanan, dapat pinarusahan. Pero nung inexplika to sa akin ng aking uncle, si Cardinal David, sabi niya, kasi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon ay isang pastol. Hinahanap niya ang lahat ng kanyang mga alaga, lahat ng kanyang mga tupa,
lalong-lalo na yung nawawala. Kasi no matter how bad you've been, kahit gaano ka kasama sa mundo, anak ka pa rin ng Diyos. At hahanapin ka niya. Kasi naniniwala po ako, lahat po tayo, mga nagiging struggle sa buhay natin, parte ng buhay natin yan. Kaya lang may mga tao siyang padadala upang Tulungan ka. tulungan ka. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa. Lagi. Siguro naman, hindi pa naman po huli ang lahat. I think ang turning point sa buhay mo ay nung merong nagtiwala sa'yo. Opo. Nung pinagkatiwalaan ka sa panahon na sinabing pinalalayas ka na ng iba. Malaking bagay yon, yung may nagtitiwala. Napakalaki po. At ngayon may trabaho ka na. Opo. Saan ka nagtatrabaho? Sa National Historical of the Philippines, NHCP. Sa National Historical Commission of the Philippines. Sa Kalaw po yun, di ba? Opo. Opo. Hindi ba doon ka dati natutulog? Opo. Kaya nandun po yung mga kilala ko, mga homeless. Anong pakiramdam na pag pumapasok ka sa trabaho, nagta-time in ka, pero ngayon nagtatrabaho ka na, dati dito ka natutulog, pero ngayon nagtatrabaho ka na dito? Nalulungkot po. Kasi nandun pa rin po yung mga kasabayan ko. Nandun pa yung mga kasama mo At sa... may mga dumadagdag pa ngayon na bago. Patuloy ko pong ikikwento ang naging buhay ko. Hindi upang ikahiya o ipagyabang o anuman. Upang marinig ng mga tao na katulad ko mga homeless na may pag-asa pa. Kahit sa ganitong edad ko, na pwedeng makawala Totoo po. sa bisyo ng sugal. totoo po. Alam niyo po, sir, kanina may natanggap po akong email. Humihingi sa akin ng tulong kasi raw ang kanyang asawa ay lulong sa sugal. Kung makakausap niyo po yung mga pamilya na may mga kamag-anak na lulong sa sugal, ano pong sasabihin niyo sa kanila? Sa akin lang po kasi talagang naramdaman ko na lang po yun. Bigla para bang umano na lang po sa akin na tama na. Tama na. Huwag ko nang ulitin or di naman na po ako nagsasalita tapos pero ayoko na talaga. Pinagkakapitan ko na lang po kasi yung mga nangyari sa buhay ko. Magdasal na lang. Yun na lang po ang pinaka parang bottom line nung ano. Sa akin din po, ako rin po, sa sarili ko rin, ako rin po nagbago eh. Tinakwil ko na rin yung bisyo, yung sugal. Ayan, sa akin na po yun. Nasa tao naman po talaga. Kahit naman po kami nung nasa kali ako eh. Walang iba nagpapatakbo ng buhay mo kundi sarili mo. Ikaw ang pwedeng magbago. Ikaw ang pwedeng sa sarili mo. Nasa iyo po. At kaya. Kaya po. Kaya. Walang imposible basta't kasama mo yung Diyos. Number 1 yan. Ayan lang naman po talaga ang buhay ko ngayon po. Hindi ko naman po sinasabing perfecto. Pero porsigido po ako magbago. Tsaka ang buhay ko, binigay ko na po sa Kanya. Nung sinabi mo sa sarili mo na pinatay mo na si Lisandro Fajardo kasi hindi mo gusto yung ginawa niya at nagbago ka na, Andy Reyes na. Pero ngayon, ginagamit mo na ulit yung Lisandro Fajardo. Opo. Buhay na ulit si Lisandro Nabuhay Fajardo. ulit siya. Nabuhay ulit siya. Opo. Bakit nabuhay ulit siya? Dahil pagbalik ko sa Panginoon. Kaya pinagmamalaki ko hanggang ngayon at sa susunod po, si Lisandro Fajardo. Dahil po ngayon hanggat ngayon nasa historical ako, alam po nila yung buhay ko. Yung mga boss ko po sa National Historical, alam po nila. Kasi ayun po, isa pong natutunan ko sa kay Father Flavi, maging bukas. Huwag mong itago yung nakaraan mo dahil hindi mawawala yan. Pero kailangan pag malaki mo, pero baguhin mo. Dati pinatay ninyo si Lisandro Fajardo kasi hindi nyo gusto yung ginagawa niya. Pero ngayon nabuhay na siya ulit. Proud na uli ako. Proud na Lisandro kayo ulit Fajardo. kay Lisandro Fajardo. Bumalik na uli yung tiwala ng pamilya ko sa akin. Natutuwa po ako para sa inyo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento. Ako po'y nagpapasalamat din dahil
sa isang katulad ko, hindi ko naman akalain na tatanggapin niyo ako rito upang ikwento ko ang buhay ko. Pero mas gusto ko lang po talaga na sabi nga sa akin, kausap ako ni Father Flavi nung isang araw, "O, kamusta ka na, kinakabang ka ba?" Sabi ko, "Hindi naman po. Mas gusto ko nga po yung para maparinig ko sa kapwa ko homeless na may pag-asa. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay sa hamon ng buhay. Siguro ang kailangan lang dasal. Siguro yun lang po talaga ang pinaka-the best. Wala naman pong ibang At pagtitiwala. tiwala at pag-asa." Maraming salamat po sa iyo, Lisandro. Isang karangalan po para sa akin na makilala ang bagong Lisandro Fajardo. Ganun din po ako. Maraming salamat po. Maraming salamat. Alam niyo mga kapuso, ang pagsusugal ay isang bisyo na mahirap takasan kasi inaalipin tayo nito. May isang kasabihan, sa Ingles ito, the best throw of the dice is to throw them away. Wala pong nananalo sa sugal. Kung akala po natin mananalo ka sa sugal, huwag nyo na pong simulan kasi wala pong nananalo sa sugal. Ang tunay na nananalo sa sugal ay yung kinakalimutan ng sugal at hindi na ito sinusubukan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magtiwala po tayo at buksan ang ating puso at isipan ang ating mga sarili sa mga nangangailangan. Ako po si Cara David at ito po ang I Listen. Thank you po. Marami pong salamat. Thank you.